Siyempre naman alam ko, kahit na mahirap lang ako, naririnig ko ang tungkol doon. Hindi ba isang chain yun ng luxury hotel sa buong mundo? Yung Maple kinuha sa pangalan ng puno. Oo, tama ka. Kinuha din yun sa pangalan ng mama ko. Pero iba na ang apelyido niya ngayon. Tao Ming Fong ang pangalan niya. Tao Ming Fong? Kung ganon, siya palang may-ari ng Maple Hotel? Masyadong busy ang mga magulang ko. Bihirang-bihira ko sila makasamang dalawa. Kahit nakapamilya ko sila, para sila mga ibang tao. Yun pala ang dahilan. Kakaibang pamilya mo. Kaya siguro mainitin ang ulo mo. Teka, huwag ka nga magsalita ng ganyan. Na parang alam mo ang lahat. Sinabi ko lang sa'yo yan. Para sa ganun, ang sinabi ni Mama, huwag mo masyadong isipin. Ako lang ang pwede magpasya para sa buhay ko. Madam, sa maikling panahong binigay niyo sa akin, ito ang nalaman ko. Si Miss Sanchai, hindi po siya anak ng isang CEO. Sa madaling salita, isa lamang siyang ordinaryong mamamayan. Ang papa niya, walang permanenteng trabaho. Ang mama niya ay nagtatrabaho ng part-time. Nalaman ko ring nakatira silang tatlo sa isang napakaliit na bahay. Pero madam, ang young master, baliw na baliw sa kanya. Tama na. Ngayon, Eugene, kailangan mawala ang insektong yan. Isa siyang malaking kasiraan para sa Dowming family. Iniisip ko, masyado pa ring bata si Azil para gawin ang mga plano ko. Pero sa mga nakikita kong nangyayari, kailangan ko nang ituloy. Ngunit ang planong yan, hindi batang sabi niyo hihintayin niyo siyang makagraduate? Ayoko nang ulitin pang sinabi ko, Eugene. Opo, madam. Yung tungkol po sa plane ticket papuntang New York. I-postpone mo yan. Opo. Gusto mong makipaglaro. Wala ka pang alam. Naku, sinisipon ka na ba? Isuot mo na kaya ang jacket mo. Okay lang. Ano okay lang? Mamaya ako na naman ang sisisihin mo. Dali. Ano yon? Bakit ka nakatingin? Ano sa palagay mo iniisip ko? Huwag mo akong pag-iisipan na masama. Subukan mo lang na hawakan ako. Ihahagis kita dyan. Alam mo, kakaibang babae ka. Ang 2 taon nagmamahalan. Okay lang na gawin nila kahit ano. At ngayon, narito ako. I'm a man of sense. Alam mo namang ikaw ang gusto ko. Tawing sir, matagal ko nang gustong itanong sa'yo. Bakit mo ba iniisip na gusto rin kita? Sabi ng instinct ko. Instinct? Tama ba yung instinct mo? Bakit? Mali ba ako? Pwede ba magkalinawan tayo? Ano bang iniisip mo? Ang iniisip ko, hindi ko rin alam. Lagi mo na lang tong ginagawa. Pero hindi ko naman talaga alam. Hindi kita pinaglalaruan. Alam mo, sa totoo lang, may gusto akong itanong. Ano yan? Bakit ako pa? Mahirap lang ang katayuan ko sa buhay. Kung tutuusin, walang-wala kami. Marami naman diyang mga babaeng mayayaman at makapangyarihan. Bakit ako ang gusto mo? Bakit ako pa ang pinili mo? Pwede na lang kung nababaliw ka na. Siguro nga. Ha? Iniisip ko rin niya kung bakit ikaw ang gusto ko. Hindi ko pa rin masagot yan. Mayaman ako, kilala at gwapo rin naman. Samantalang ikaw, ordinaryo lang. Ano gwapo sinasabi mo, kapal ha? Kung meron nga talagang taong ganyan, hahanapin ko siya kahit saan. Masyado ka talagang... Anong tinatawa mo dyan? Gutom na nga ako. Hindi ako katulad nyo. Wala akong masyadong taba. Kaya madali ako magutom.
Siya nga pala, meron akong cookies. Ano yun? Hindi pala, wala. Ano ba yan? Wala nga. Patingin! Ayoko nga. Sinabi na kasi Ayoko. patingin na eh. Sige na. Ano ba to? Birthday gift ko sana sa'yo yan. Sa akin to? Akala ko ba nakalimutan mo? Mamahalin kasi mga regalo sa'yo. May nagbigay pa ng kotse. Nakakaya namang ilabas yan. Masyado ka naman brusko, dahan-dahan lang. Ginawa ko yan sa bakery. Medyo nasunog nga lang. Ba't di ka na nagsalita? Para tuloy nahihiya na ako niyan. Pasensya ka na, ah. Yan lang ang nakayanan ko. Wala naman akong pera. Ang dapat sana, cake ang ibibigay ko sa'yo, kaya lang mahirap gawin. Ang gusto ko sana yung kamukha mo, kaya nag-practice ako ng 2 araw. Pero yan lang ang kaya ko. Kung ayaw mo, ibalik mo na lang sa akin. Ang saya ko. Salamat sa mga cookies. Ngayon ko na nakita ang mukha niya na parang bata. Hindi ko na tuloy na kung magalit. Ang pangit-pangit ng cookies na ginawa ko. Pero ito ang nagpasaya kay Dao Mingse. Gutom na rin ako. Kainin na nga natin Hindi! yan. Binigay mo sa akin to. Tiisin mo na lang muna. Basta hindi mo to pwedeng kainin. Hoy, Lay! Tayo na! Tulog ka ng tulog dyan. Bakit ba wala ka man lang kahit sofa? Saan ako pwedeng maupo? May sofa sa sala kung gusto mong umupo. Di bali na lang. May sasabihin ako sa'yo. Ano ba yun? Umuwi ka na nga. Paano ako uuwi? Alam mo naman nag-aaway kami ni Mama kagabi, di ba? Uuwi lang ako pag nasa States na siya. 6:30 pa lang. Ano ba ginagawa mo? Lay, tingnan mo to. Dali, tingnan mo na. Ano to? Birthday gift sa akin ni Sanchay. Tingnan mo, kamukha ko to. Sabi niya wala siyang gusto sa akin. Pero mabait siya sa akin. Lay, kamukha ko yung cookie, hindi ba? Kung hindi si Sanchay ang gumawa nito, hindi ko magugustuhan. Kamukha ko ba? Cute ba? Hmm. Ano ba? Akin na, hindi mo pwedeng kainin yan. Niregalo sa akin yan. Iluwa mo nga yan. Akin na sabi. Iluwa mo yan, Lay. Sinabi ko makainin mo. Ang lahat ng magandang bagay mayroong... Sino yan? Hindi kami tumatanggap ng bisita. Teka, wala naman ako natatanda. Umorder kami ng dyaryo. Baka bebentahan mo lang kami ng kung ano-ano. Sino ba yan? Ay, gwapo at saka maganda. Sino po bang hinahanap nyo? Naligaw yata kayo. Sa tingin ko, hindi ko kayo kilala. Ito na ba ang lugar? Opo, madam. Ito po mismo ang tinitirhan ng babae. Sino ba babae? Kayo po ang mama ni Sanchay? Paano mo nalamang ako? Siya po si Madam Dao Ming. Kayo po pala ang mama ni Asa? Ano pong ginagawa niyo rito? Pumasok po kayo sa loob! Halika kayo! Tuloy kayo! Maupo muna kayo! Ang sapatos na yan! Ang mga halamang ito! Sanchay! Gumising ka na! Bumangon ka dyan at narito ang mama ni Dao Mingse! Sanchay! Ano ba? Bumangon ka! Narito sa loob ng bahay natin ang mama ni Dao Mingse! Uminom muna kayo ng tubig. Kamusta po kayo? Ako ang mama ni Dao Mingse. Humihingi ako ng paumanhin. Maaga ko kayong naabala. Okay lang. Naku, alam niyo ba, madam, hindi pinababayaan ni Dao Mingse ang anak namin si Sanchay. Yukian, pwede mo nang ilabas. Opo. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Alam kong mahalaga ang oras para sa lahat ng tao. Ay, naku, hindi! Wala kami pakialam sa oras. Hindi mahalaga sa amin yan dahil marami kami yan. Didiretsuhin na kita. Gusto kong malaman ninyo ang dahilan ng pagpunta ko rito sa bahay ninyo. Ikaw, Miss Sanchay.
hinihiling ko sa'yo na layuan mo na si Asu. Siyempre, hindi kita pababayaan na wala kang pera. Narito ang $10 million. $10 million? Alam kong kabastusan ang gagawin ko. Pero, sa tingin ko, hindi rin maganda ang inyong pamumuhay. Kaya naman, harapin na lang natin ang katotohanan. Alam naman ninyo, may responsibilidad si Asi bilang tagapagmana ng pamilya. Kaya ako naman bilang mama niya, kailangan kong bantayan ang mga pinaggagawa niya. Lalong-lalo na ngayon sa panahon ng pagbibinata niya. Maraming nakakalat na bato sa dadaanan ng anak ko. At pati na rin ang mga damong ligaw.